Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Ficon Muntinlupa dahil meron na naman tayo ditong isang bagong adventure touring scooter. Ito si Venture ADV 180. Ito na yung pinaka-the best, pinaka-maganda, king of ADV kaya. Malalaman natin, tutok lang kayo dahil check na nga natin yung kanyang specs, features and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. May 3 available colors para sa motor na to. Una itong binablog natin na kulay gray. Meron din kulay itim at meron din yung kulay puti. Sa akin yung pagkakatanda, may dalawang available sa market na naka-wide spoke na adventure touring scooter. Kaya all throughout sa video natin, susubukan natin magkaroon ng mini comparison para malaman natin kung sulit nga ba itong si Venture ADV 180. Ngayon, let's go back to the wheels. May tire size to na 110/80/14 na same size lang dun sa dalawa kay ATR na 160 at saka kay ADX na 160. Napakaganda nga ng gulong nito guys kasi napakaangkop sa kanyang category na pang adventure touring scooter. Na naka-wire spoke na mas alam naman nating mas matibay kesa dun sa mga naka-mags. Sa mags pa lang ay makikita mo na sulit na talaga si ADV 180 dahil napakaganda nung kanyang paint job and at the same time kung makikita mo to in actual ay napakaganda nung kanyang quality. Napakaganda nga ng gulong na to dahil tubeless na rin itong kanyang tires, nakapang dual sport na rin. Suspension naman natin guys dito sa kanyang harapan, naka-telescopic fork to, matte black yung kanyang finish at kung makikita mo siya in actual ay ma-assess mo na maganda siya. Robust kasi mataba na rin, very suited sa pang off-road. Itsura naman ng ating fender, very sporty looking, mahaba na rin yung kanyang extension dito sa kanyang likod at yung counterpart na plastic niya ay sarado, may konting air intake lang siya dyan pero mataas naman yung pinaglagyan kaya okay na okay. Isa sa unang napansin ko kay Venture 180 ay yung quality nung kanyang fairings. If makikita mo to in actual guys, marirate mo siya na parang nasa Big 4 yung kanyang quality. Sa pag-assess ko guys, para sa akin, parang ito yung fusion ni ADX 160 at saka ni ATR 160. Paano ko naman nasabi, makikita nyo habang tumatagal yung ating video. Ang braking system naman natin, naka-disc brake to, harap at likod, at isa sa magandang feature nito ay naka-dual disc brake na rin siya na nagpasulit sa kanyang presyo. Mapapansin din natin dito na naka-dual path caliper na yan kaya sa sudden brakes ay maaasahan mo siya. Isa pang maganda sa motor na to ay meron siyang additional safety feature na TCS or Traction Control System na pinagsisynchronize niya yung ikot ng harap at ng likod ng motor mo para mas iwas skid. O kaya kung madaan ka sa mabuhangin o kaya maputik, madulas, ay hindi ka basta-basta matutumba. Additional information din guys, meron tong tire pressure monitoring na makikita mo dun sa kanyang meter panel. Angat naman tayo dito sa kanyang headlight guys, mapapansin din natin na may pagka-resemblance din siya kay ATR at saka kay ADX dun sa kanyang curve and assembly. Pero if we will observe closely guys, dun sa kanyang characteristic in details, meron din siyang distinct na itsura. Itong kanyang headlight ay naka-split type na at ang maganda dito ay naka-projector na rin. Hindi lang dalawa kundi 4 na projector light ang naka-install. Ang kagandahan naman ng pagkakaroon ng projector light ay mas solid yung buga ng ilaw. Kaya mas kita mo yung daan, lalo na yung mga bako-bako. Which is really big help sa ating mga riders, lalo na sa mga mahilig bumiyahe sa gabi. Dito naman sa ating side, mapapansin nyo yung puti na yan yung ating daytime running light. Kung bababa naman tayo ng medyo kaunti lang, nandito naman nakalagay yung kanyang turning lights. Isang magandang feature naman na nilalagay ni FKM sa halos lahat ng bago niyang motor at unti-unti ito yung nagiging signature niya, no? Yung kanyang dashcam na ini-install. Angat naman tayo, nandito naman yung kanyang clear visor na napakaganda na rin ng kanyang quality. Makapal at saka very useful to kahit nasa gabi mo na gamitin. At isa pa sa maganda dito ay adjustable na rin siya. May 3 levels siya, ito yung pinakababa, yung second niya, ayan, tapos yung pinakamataas, ayan, pwede mo siyang iangat, medium saka yung pinakababa. To adjust naman guys ay dito mo siya hihilain, magkabilaan, tulad niyan, pababa, yan yung pinakababa. Yung pangalawa, and yung pinakamataas. Sa kanyang mga decals naman ay very malinis itong motor na to. Meron lang mga konting straight lines dyan, may highlight din dun sa kanyang tapaludo.
FKM na naka-emboss. Tapos meron din dun sa pinaka-body niya na speaker lang ADB 180. Punta naman natin guys dito sa kanyang front compartment. Mapapansin natin na meron siya dito sa kanyang left side. Para buksan to, ipupush mo lang dyan. Dyan na yung kanyang charging port. USB type na yan, kaya plug and play na lang. Di mo na kailangan ng adapter. Dun naman sa kanyang lalim, malalim din siya. Pwede rin paglagyan to ng cellphone. Pwede rin tubigan pero hindi siya ganun kalakihan. Nandito rin naman yung kanyang smart key system. Ito yung isang magandang feature sa kanya. Naka-smart key na rin siya. Dito mo na i-unlock yung motor. May answer back na rin siya. Dito mo na rin siya ilalak. Right side naman tayo guys, ang maganda dito, naka-knob to and separate yung push button para sa kanyang fuel and seat. Na for me, mas okay naman kasi kung may masira dito sa kanyang fuel and seat na button, ay may chance na hindi ka na magpapalit ng buo. Maganda rin dito ay umiilaw din yung palibot ng kanyang knob. Subukan natin. Ayan o. Pero syempre, hindi na rin bago to, meron pa rin siyang mechanical key. Check naman natin guys itong kanyang handlebar. Pang enduro type na rin ito kasi straight lang siya. Ayan, wala siyang masyadong arte pero napakaganda. Kulay silver. At yung isa sa pakiramdam ko dito, turning radius ay napakaganda. Very smooth lang siya. Dito muna tayo sa kanyang left side. Mapapansin natin dito yung kanyang lever. Magkabilaan ay adjustable na rin po yan. Meron na rin po itong park brake na gamit yan. Lalo na't adventure touring itong motor natin, mas maraming chance na magpapark ka sa mga inclined and even surface. Kaya okay na meron siyang park brake. Isa sa nagustuhan ko sa kanya, dito sa kanyang buttons, may light strip na rin yan. Umiilaw po yung palibot ng kanyang mga buttons. Try natin. Ayan o, may ilaw. Mga buttons niya dito, yung toggle switch niya para sa kanyang TFT display, may set din to at saka may back. Mapapansin din natin dito, andito rin yung kanyang dimmer, turning lights button, at yung kanyang busina. Right side naman natin guys, isa sa magpapatipid ng motor natin ay itong kanyang idling stop system na kung nasa traffic ka o kaya nag-stop ka ng 3 to 5 seconds, kusang mamamatay yung motor mo, i-rev mo lang, hindi mo na kailangan gamitan ng electric starter. Meron din tayo guys dito na built-in na hazard light at syempre yung kanyang starting system which is push button only. Isa sa nagustuhan ko ay itong kanyang cockpit. Very straightforward, simpleng-simple lang. Meron din siya ditong emblem na FKM tapos glossy yung plastic niya dito. Pero try naman nating buksan yung kanyang TFT display. Baka mas ma-inlove pa tayo. Yan. Napakaganda ng kanyang animation. Very short lang. Mga makikita natin dito yung kanyang ABS indicator. Ito yung kanyang RPM, kilometer per hour. Andito yung kanyang odo trip meter. Kung naka-on yung ating traction control. Mapapansin din natin dito yung kanyang fuel indicator. May clock din to. Check engine. Magkabilaan yung positioning ng kanyang turning lights indicator. Nandito rin yung indicator ng ating idling stop system. Ayan o. Pwede mo rin i-adjust yung kanyang brightness na katulad ng ginagawa natin ngayon. Ayan, no? Nagdidim siya. Meron na rin tong voltmeter guys. Maganda rin dito ay meron din siya extended na plastic para pag nasa arawan ka ay hindi totally maliwanag dito. No? Ito naman kanyang TFT display guys ay meron na rin capacity for phone mirroring. Ibig sabihin lang yan kung anong nakikita mo sa phone mo, kapag kinonect mo dun sa kanyang application, ay makikita mo na rin dito sa kanyang TFT display. O para ka na rin nagsiselfone dito sa kanyang TFT display. At syempre, isa sa sulit dito ay Wi-Fi Connect ready na rin siya. Puntahan naman natin itong kanyang fuel tank. Naku, napakalaki ng kanyang fuel tank. May 10 liters fuel tank capacity na rin to na may fuel consumption of 45 kilometers per liter. Yun yung claim nila, no? Pero hindi naman yun imposible. Depende na lang yan sa throttle habit mo kung paano mo gamitin itong motor. Try naman natin guys, buksan itong kanyang fuel. Pupush mo lang yung kanyang fuel, automatic. Ayan, aangat na yung kanyang fuel cap. And then, try naman natin yung kanyang seat. Push mo lang yan. Ayan, gusto ko dun sa kanyang buttons ay medyo malambot na rin siya. Ito, open na yung ating seat. Ayan. Napag-usapan na nga lang din natin itong kanyang upuan guys. Pansinin na natin, naka two-tone to. Itong kanyang upuan ay napakalambot, napakaganda kahit na may back ride ka. Ay mag-i-enjoy rin siya kasi elevated na. Itong kanyang upuan, ito may anti-slip na yung kanyang seat cover. Dito naman sa pillion seat ay iba yung kanyang texture. Iba yung kanyang design. Ayan, mapapansin nyo. Yan. Ang masasay ko dito, kahit na malaki kang tao, ay okay na okay yung comfort dito kay ADB na 180 ni Ficon. Kasi napakaluwang ng kanyang upuan para sa kanyang driver, maluwang din para sa kanyang pillion.
Dito naman tayo sa kanyang engine type. Meron tong 4-stroke, single cylinder, single overhead cam. Ang maganda dito, powerful na rin tong motor na to kasi naka 4 valves na rin to, fuel injected, at syempre, yung kanyang starting system, hindi na rin maingay. Sa tatlo, ito na yung may pinakamataas na cc, 180cc, kaya naman dun sa kanyang maximum power, ito yung pinakamalakas, 13.6 kW at 8,500 RPM. Doon naman sa kanyang torque ay 17.2 Nm at 6,500 RPM. Kaya doon sa numbers na yon, panalong-panalo si FKM. Ayon nga doon sa mga nakatest drive ng tatlong to, ay si ADB 180, yung napakalakas yung damba. Kasi naman 17.2 Nm, napakataas. Isa pa sa magiging puntos ni Venture ADB 180 ay mas slimmer to pero mas mataas. Meron tong dimension na 1,965 by 730 by 1,170 mm. Kaya with the combination ng kanyang powerful engine tapos medyo slim pa siya compared dun sa dalawa ay talagang mag-stand out sa performance itong si Ficon. At isang puntos pa ay mataas rin yung kanyang ground clearance na merong 160 mm. Suspension naman natin dito sa likod, maganda na rin, dual gas charge, shock absorber. Iba bang mapapansin natin dito, meron na rin siyang built-in na mudguard. Additional safety feature guys, meron na rin siyang kill switch dito sa kanyang side stand na kapag naka-open po ay hindi po mag-on yung ating motor. Ito naman yung itsura niya guys dito sa kanyang taillight. Maganda na rin, very distinct. Malakas rin yung kanyang ilaw kasi naka-LED na to. Yung kanyang signal lights, very sturdy din. Matibay din. Mapapansin din natin yung kanyang stock grab bar ay maganda. Yung paint job, matibay rin. At saka, bibilan mo na lang to ng top box. Ayan, built-in na yan. Di mo na kailangan bumili ng aftermarket. Sulit na sulit. Isa pa sa nagpasulit dito ay yung kanyang braking system dito sa kanyang likod. Naka-single piston caliper, naka-ABS na rin to, naka-disc, at syempre, traction control. Ayan, napakaganda nung kanyang braking system. Ito naman yung itsura nung kanyang tambucho. Bagay na bagay sa looks ng adventure touring scooter. Comfort check naman natin guys. Subukan nating ibaba. Ayan, so 135 kilograms to yung kanyang dry weight. Mas mabigat si ADX. Yan, sa pakiramdam ko, maganda. Medyo magaan na rin to, no, kesa kay Slick. Nung binaba ko si Slick kasi medyo may hila pa siya. Pero ito, medyo maganda. 135 kilograms yung kanyang dry weight. Isa sa nagustuhan ko dito ay may option tayo para sa ating footrest. Meron tayo ditong standard at saka yung touring. Okay na okay naman na may touring style tayo dito na position. Kasi kung gagamitin mo to sa malayuan, ay gamit na gamit mo naman. At ang okay pa dito ay medyo malapad yung kanyang touring style. Tapos pag andito ka naman ay kitang-kita mo yung daan. At kung nakaupo ka, pwede mo rin i-adjust yung kanyang windscreen. Ayan. Sa looks naman, well, napakaganda. Gustong-gusto ko yung kanyang itsura. Bruskong-brusko. Braking system naman natin, subukan natin sa kanyang front. Ayan, napakaganda, napakakapit. Naka-CST tires rin yung kanyang stock tires, kaya okay na okay yung kapit. Sa likod naman ay sobrang kapit. Ayan, wala nang galawan. Hindi siya mabigat. Pakiramdam naman natin dito sa kanyang upuan ay napakaganda ng lapat ng puwet natin dito. Napakaluwang. Hindi ka rin masyadong kuba. Tayo ay may height na 5'6". SRP naman natin guys ay 168,000 pesos. Kung gusto nyo ng installment ay ilalagay ko na lang po dyan sa inyong screen. Sa mga mapaibig po ni Venture ADB 180, available po ito sa Luzon. Good news, meron na rin po silang branch dun sa Cebu. Pero sa mga malapit po dito sa Muntinlupa, ilalagay ko na lang po dito yung kanilang contact info. Para naman sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman sa inyo si Venture 180? Yung mga comments nyo po, pa-comments na lang po sa comment section sa baba. Sa mga napadaan po sa ating YouTube channel, sana po makapag-subscribe kayo. Kung naghahanap kayo ng murang motor, bagong labas na motor ay nag-upload po tayo yan. Pa-support na rin po sa ating Facebook at sa ating TikTok na yung link po ay ilalagay ko na lang dun sa description sa baba. At hanggang dito na lang guys, sana po nag-enjoy kayo. Ride safe!